Eto na po mga kababayan, breaking news po ito. Grabe pong nangyari sa EDSA Shrine. Merong tension di umano. Ito po, grabe ang tension sa EDSA. Mga pulis at pro Duterte nagbanggaan. Nako po, ano kayang nangyari mga kababayan? Bakit tila hinarang ang sasakyan na mga nagrally or pro Duterte daw ito mga kababayan? Nako po, tension na tension. Nako, magkakaroon ba ng gulo dito? Magkakaroon ba ng balyahan? Eto na po mga kababayan. Panoorin po natin ang sabay-sabay ito. Sasabayan lang po namin ito. Parang walang nakaharap. Mali mga turista na po. Galitin po kami sa kanila. Galitin po kami sa korupsyon. Kaya mapakiusap lang po namin. Igigilin po namin para hindi namin. Tanggalin namin yung mga tao dito. Simple lang po, igigilin po namin. Makaharap naman po kayo. Yung mga pulis eh. Sige, bigyan na lang po ng space para maigilin. Doon na tayo, boss. Doon na lang. Ayan, hinarang po mga kababayan. Kakaroon po ng tensyon. Ayaw papasukin ng mga pulis yung isang tracking mga kababayan. Siguro naglalaman po ito ng pagkain. Nagalit si pulis Ayaw pong papasukin ng mga pulis. Mga kababayan, tension po ito. Naku po, ano kayo mangyayari dito mga kababayan? Ano kayang gagawin ng mga pulis? Bakit ayaw nilang papasukin ito? Naku po. Ito po mga kababayan, ba't ayaw nilang papasukin? Nako. Talagang kabadong-kabado po ang Malacanang, natataranta na. Natataranta na po sila mga kababayan. Rally po dito, rally doon. Dahil po sa nangyayari. Nako po. Ito pang ginawa ni Madam Amy na pasabog na pulburon issue. Nako po. Tapos ayaw naman magpa-hair follicle test. Diba mga kababayan? Tapos itatanggi nila, paninira daw. Nako po. Atras daw, atras. Ayaw sana papayagan na Ayan, dami po mga kababayan. Kanina po ito. Kanina lang po ito mga kababayan. Dami mga protester doon. Libo-libo po ito. Ayun nila papasukin. Naku po, kakatensyon na. Ayaw papasukin yung tracking dito mga kababayan. Talagang hinarang po ng mga pulis dito na nakatono permado. Sinasabi nila.
kinuha po ito ni Copper's Vlog. I-subscribe po natin si Copper's Vlog. Nakikireact lang po tayo dito. Para may balita ko ang mga kaganapan. Si Ka Eric po ito. Talagang na rin lang mo tayo. Na rin lang naman yung kami. Ano kami in 1 hour. Wala akong problema sa request. Kain po yata ito. Sir Eric, sir. Kain po ito. Inambush po nila mga kababayan. Inambush ng pulis eh. Sir, ano bang sitwasyon? Binigyan kami ng isang oras para mag-disperse. Ito yan. Sa ligid mo patay ito. Sabay na. Dinidisperse sila mga kababayan. Ibig sabihin, pinapalaya sa po sila. Continuation ba ito naman nakarang? Ito po ay panawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. sapagkat siya po ay tinuturo na criminal president. Yes, cellphone lang. He is the mastermind and the operator of the crime syndicate. At the same time, no less than his sister, confirmed na siya ay nasa chronic drug addiction. Those are serious criminal accountabilities that endanger the Constitution, the entire Republic, and it is a national security problem. That is why we're calling here for him to resign. But right now, binigyan lang kami ng isang oras na lang. Dahil may misa daw sa Itza Shrine. And then mayroong problem sa, ang lugar is private. Hindi sa Freedom Park. That we negotiated to General Agradante, yung, I think this is Eastern Police District, Commander ng Eastern Police District, nabibigyan kami ng isang oras until 6 o'clock. Biglaan lang po ba ito, sir? O nag-secure kayo ng ibang permit ibang lugar sa ibang lugar o hindi na-approve lang? Nag-apply ng permit ang grupo ng United People's Initiative doon sa People Power Monument, denied. So, lumipat kami dito as alternative venue. Kasi ang aming pag-aakala, ang bangketa, pwede namang pansamantala gamitin ng tao. Hindi naman kami nag-obstruct sa traffic. So, ang pakiusap din ng pulis, 1 hour before the start of the mass, magkakaroon ng dispersal temporarily and then to apply for a permit sa EDSA Shrine. At yan ay sa Coraparuco yata ng EDSA Shrine. You're applying for another permit. Ibig sabihin, continuous. This is continuous. Pero sabi ng pulis, kung walang mga ganito na may nakaharang at gilid lang, they can tolerate. Pero kung ganito na may obstruction na, they can only give maximum of 1 hour. So I will talk to the other leaders. 5 grupo nandito eh. Marcos Resign, Marcos Alis, United People's Initiative, Bangon Sambayanan, and Christian Muslim Alliance. Yung in-announce kagabi ni Senator Amy Marcos, malaking impact po ba ito para sa panahon? Nako, Delicious, mga kababayan ko. flavorful, crunchy, Matindi po ito. Si Ka Eric, sinabi niya, national security pala itong pasabog ni ni Madam Amy. Naku po, mga kababayan, nakakakilabot po ito. Talagang kung totoo man, ayaw kasi nilang magpa-hair follicle test paano magkakaroon ng katahimikan ng mga Pilipino? Di araw-arawin kayo mag-rally dito, mga kababayan. 'Di ba? Tuloy pa natin, nakakakilabot na pasabog to. Ang pag-iisip ng taong bayan ay adik si Marcos. What Amy Marcos did last night was a confirmatory declaration. That means, from the very beginning, Marcos should have not been elected as president. So, Delikado. Kasi kasalanan din ni Amy, pero bumabawi siya. Kasi inilihim niya ito Kung ito ay nabulgar during the election time, Marcos would have never been elected as president. So tingin niyo, sir, kung mayroong mas authoritative na magsabi na nagdadrugs ang presidente, si Senator Amy, definitely, it's not going to be Ping Lacson, not going to be Claire or Larry Gadon. It will be Amy Marcos. Kasi yan ay direct personal experience and direct actual personal knowledge. Like Saldico, walang pwedeng magsalita sa sindikato kundi kapwa sindikato. Thank you, sir. Ka Eric Celis po ko, Secretary General ng Bangon Sambayanan. Dating NPA, nagbalik loob, ngunit ngayon inaayos muli ang gobyerno para wag na magrebelde ang tao.
Eric, umalit ang Eric, ano ba ang kahalagahan ng kapamilya na nagsasalita laban mismo dito sa kanyang kapatid na presidente na bangag? Mabigat po yan, sapagkat yan ay isang mataas na antas ng pananagutan na kanyang pinanindigan para sa bansa. It is not very easy for a family member na i-reject niya ang kanyang kapatid para piliin na ito'y bunyag sa taong bayan. And that is a very rare opportunity na dapat yakapin ng mamamayan na ngayon ang kapatid na mismo ang nagnanais na bumaba na si Marcos dahil he does not fit to become the president from the very start. So yan mga kababayan, mga kaganapan po, grabe kanina po ito, nagka-tension talaga dito. So ano pong masasabi nyo po? Isa palang national security ang binanggit at revelation ni Manang Aimee. So yan lang po, isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.